Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,898 subscribers. Malapit na po tayo guys sa 9,000 subscribers mark. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal po kayo. I love you all. God bless you all. Okay, ang pag-usapan po natin today ay balik po tayo, no? Na pag-usapan natin ang Maynila, no? Ang Maynila po ay pinapangunahan ngayon ni Mayora Hani Lacuna at ang Vice Mayor niya ay si Yul Servo. Ngunit, makikipagtunggali ang ating dating Yorme Isko Moreno diyan sa Maynila. Tuloy-tuloy na ito at wala nang makakapigil pang iba. Nanumpa na ang Team Yorme sa Aksyon Demokratiko na pinapanguluhan ng ating Yorme Isko Moreno. No? Ito ay ginamit niyang makinarya at bihikulo noong 2022 nang tumakbo siya bilang Pangulo ng Bansa. Na nung natalo siya, ang nakinabang noon ay si Mayora Hani Lacuna. Okay, nanumpa na bilang kasapi ng Aksyon Demokratiko ang mga napiling makakasama ni dating Manila Mayor Yorme Isko Moreno Domagoso sa darating na mayoralty race na gaganapin sa susunod na taon at sa Oktubre ay magkakaroon ng filing of candidacy na batid na tinaguriang Yorme's Choice at Team Aksyon Manila ay nanumpa na sa Partido Aksyon Demokratiko Aksyon sa Sheraton Hotel Manila kung saan pinapangunahan ito ni Aksyon President at dating Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na sinaksihan naman ni Aksyon Chairperson Ernest Ramel Jr. Ilan sa mga nanumpa ay sina dating 2nd District Congressman Carlo Lopez at 5th District Congressman Amado Bagaching. Nanumpa din ang dating broadcaster at actress na si Chi Atienza, anak ni dating Manila Mayor Lito Atienza at sinasabing tatakbo bilang Vice Mayor sa nasabing lungsod. Kabilang din sa nanumpa bilang mga kandidatong konsihal ang aktor na si Joaquin Domagoso, anak ni Isko Moreno, actress singer Mocha Uson, at former PBA player Paul Bong Alvarez. 14 na incumbent councilors at kasama ding nanumpa tulad ng aktor na si Lou Veloso, Joey Oy at Joel JTB Villanueva. Inaasahan na magiging mainit ang labanan sa lungsod ng Maynila. Actually, hindi mainit dahil talagang mananalo ito si Yorme Isko Moreno laban kay Mayora Hani Lacuna. Kung saan inaasahan magkakatapat ang dating magkaalyado na sina dating Mayor Isko Moreno at ang kasalukuyang alkalde na si Mayor Hani Lacuna Pangan. Narito ang kumpletong listahan ng mga nanumpa sa Aksyon Demokratiko nitong linggo. No? Sa Distrito 1 ay sina Konsehal Dr. Irma Alfonso, Aktor Joaquin Domagosa, Councilor Taga Jesus Fajardo, Bobby Hernane, Konselor Bansay Nieva at retired Colonel June Ibay. Ay yung June Ibay ito yatang ama ni Yan Ibay, no? Sa ikalawang distrito naman ay sina dating Congressman Carlo Lopez na muling tatakbo sa nasabing posisyon at sa pagkakonsehal na sina Nico Evangelista, Romel Miranda, Robbie Ong, Konsehal Awisia, Bolong C at dating Konselor Edward Tan. Sa Distrito 3 naman, sa pagkakonsihal ay sina dating PBA player Bong Mr. Excitement Alvarez, Councilor Tol Sarcal, Chris Tagle, actress Mocha Uson, at Johnny Rolling J. De La Cruz. Sa Distrito 4 naman ay ang tatakbong congressman na si Councilor Joel JTB Villanueva, habang sa pagkakonsihal naman ay sina Francis Doc Almiron, Konsihal BJ Bagaching, Romeo Bagay, Eunice Castro, Konsihal Attorney Lady Quintos at dating Konsihal Rino Tolentino. Nanumpa din ang magbabalik kongresista ng District 5 na si dating Congressman Amado Bagaching, habang sa pagkakonsihal naman sina dating Konsihal Che Borromeo, Konsihal Bobby Espiritu,
Konsehal Attorney JB Hison, Tol Mac Ignacio, Seb Loreano at Konsehal Mon Yupanco. Habang sa District 6 naman ay sasabak sa pagka-congressman sina Konsehal Joey Uy, sa pagka-konsehal naman sina Volter Castañeda, Kid Marasigan, Doc Mercado, Konsehal Elmer Joel Par, Christian Uy at Konsehal Joey Lu Veloso, no? Talaga namang marami pong mga pangalan, malalaki po yung mga pangalan na yan na sumusuporta kay Yorme Isko Moreno na pagkatatapatan si Mayora Hani Lacuna. No, marami pong bumapatikos din sa atin talagang marami pong bumapatikos kasi tayo ay kumakampi sa mga politiko na talaga namang meron pong track record at hindi lang po yan ay makikita po natin ang mga kanilang mga ginawa sa kanilang mga lumusod at gagawin dito sa bansang Pilipinas. Yan. Sa pagka-presidente po sa 2028, kung tatakbo si Sara Duterte, ay susuportahan natin yan si Sara Duterte. Okay? Sa 2025, kung tatakbo ito si Baste Duterte na bilang senador, ay susuportahan din natin yan. Okay? Sa Maynila, susuportahan natin ang Team Yorme. Yan po ang mga susuportahan natin, no? Diyan sa Pasig, siyempre hindi po natin susuportahan ang Vico Soto administration. Siyempre po, no? Doon po tayo sa isang matapat at talagang nagsisilbi ng totoo sa bayan. Sa Caloocan naman po ay ang susuportahan natin diyan ay malapitan at hindi na si Trillanes. Yan po mga susuportahan natin sa eleksyon 2025 at 2028. At sa senador naman ay talagang pipiliin natin ng husto. Malamang sa malamang, wala po tayong mga senador na susuportahan diyan sa Bongbong Marcos administration. Titingnan po natin kung sino-sino po ang mga susuportahan natin. Ayaw po natin ng mga EPAL. Gusto po natin ng mga senador na talagang nagsisilbi sa bayan at talagang pang-ekonomiya at mga trabaho at oportunidad ang mga binibigay sa kanilang mga kababayan at mga batas na gagawin upang paunlarin ang security, ang IT at computing at agriculture. Agriculture din, no? Pero galit po sa mga korap, no? Pero yung korap-korapan at saka yung mga mayor na talagang alam mo ng fasad lang ba? Yung mga ganyan, diyan po tayo galit na galit. At yung mga talagang iniipchepera, mga ligasiya, no? Ligasiya ng kanilang mga dating kalaban, no? Mga kalaban at ang mga mga dating administrador, no? Katulad diyan sa Pasig City at diyan sa Maynila din. Okay, sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.